I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga bes. Naku po, mayroon tayong very good news for everybody. For sure guys, matutuwa ang mga naiwang biktima ng mga subongeros. Kung nakikita nyo ngayon mga kababayan sa ating video ito, yan po ang ating mga divers, no, na dahil inumpisan po nila ang pagsisid upang makita ang pinagtapunan ng mga bangkay ng mga nanawalang sabongero. Ano man ang updates na ito guys, tingnan nyo ito ha. But before that, siyempre, today is July 10, 2025. Agay. Ito po ang updates natin para sa inyo. Ito, basahin ko. Okay. Sabi dito, unang sisid sa Taal Lake para sa missing sabongeros sisimulan na. Ayan. Ito, para kumpleto detalyado, basahin ko po sa inyo. Po dito guys ng Abante News. Ayan, nakatakdang simulan nitong Huwebes ng umaga ang pagsisid sa isang bahagi ng Taal Lake upang ma-recover ang posibleng mga kalansay ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Miko Clavano, magiging jump off point ng ng team ang isang establishmento sa Talisay, Batangas. Bandang alas 10 ng umaga nitong Huwebes, simulan ang nasabing operasyon na pangungunahan ng technical divers ng Philippine Coast Guard. Samantala, nilinaw naman ni Clavano na ang gagawing pagsisid ay magiging depende pa rin sa lagay ng panahon. Kasi umuulan guys Umuulan, walang hintong ulan actually, no? So dahil dito mga kababayan, abangan po natin ang karagdagang mga resulta dito sa kanilang pagsisid. Pero ito po ang maganda. Para kumpleto uli sa detalyado, ito, basahin ko. Ito po guys, ang result ng kanilang pagsisid. Nako, matindi. Ay, malapit na. May pattern na mga bes. Magtago na ang dapat magtago mga kababayan. DOJ sakong naglalaman ng mga buto. Goes 45 minutes mga bes, sabi po ng News 5. Kinumpirma ng Department of Justice, which is ang DOJ, ang pagkakatuklas ng isang sako na naglalaman ng mga buto sa isinagawang initial technical sites assessment sa Taal Lake ngayong Huwebes, July 10, 2025. Ayon sa ahensya, isa ilalim sa forensic examination at DNA testing ang mga buto para matukoy kung tugma ito sa isa sa mga pamilya ng mga nanawawalang sabongero. Ay nako guys, magandang balita ito. Unti-unti na may kalinawan ang mga isiniwalat ni Totoy. Agay. Alam na alam niya mga kababayan ha. So, dahil dito mga bes, nabibigyan sila ng kaluwagan ng loob na sa wakas, unti-unti na makukuha ang hustisya, ang nawawala nilang kamag-anak at mga anak or, relatives. Ayan guys, hindi ko na ipapakita pero medyo masilan mga kababayan. Ito po, trending ito trending ito sa social media. Ano po ang komento nyo dito? Medyo bahagya po ang ipinakita ko sa inyong litrato dahil baka ma-restrict ako ni YouTube pero ito guys, viral ito 47 minutes ago, kapapasok lang ito mga bes kaya magandang magandang pangitain ito sapagkat makikita natin dito ay unti-unti na mabibigyan po ng hustisya ang mga sabongero na nawawala di ba? Kaya talaga namang masasabi natin itong lahat ng isiniwalat ni alias Totoy may katotohanan mga kababayan. Although binabatikos nga siya, pero kung napapanood nyo, napapakinggan nyo ang kanyang mga testimonya, detalyado mga bes. Ayan mga bes sakong may lamang buto sa Taal Lake, kinumpirma ng DOJ July 10, 2025. Goes sabi po ng News 5 po yan. Ito guys, viral ito actually. Ngayon, mayroong isiniwalat po si DOJ Secretary. Naku,
Sa nakikita ko mga kababayan, medyo may connection. Related. Yung 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 connection nito parang doon na yata pupunta mga beswa. Dahil mayroong binanggit, may binanggit ang dating pinuno, no? Na may connect, kumbaga, tungkol dito sa isabong na ito. Kung totoo man ito mga kababayan, ay malakas po ang magiging ebidensya. Laban din talaga sa kanya. Mga bes, nako, pag ito totoo, mabubulok na lang talaga siya doon. Ito, basahin ko po. Itong sinabi ni Secretary DOJ Remulla. Kaya nasabi ko, parang may connection Ito na. Sabi po guys ni DOJ Secretary, posibleng umanong may connection ang kampanyang War on Drugs ng Administrasyon Duterte sa kaso ng mga nawawalang sabongero batay sa lumalabas na mga investigasyon. Ito na nga ba guys ang sinasabi ko. Nako, paktay tayo dito mga beswa. Ano guys ang nasa loob nyo ngayon? Ano ang komento nyo? May ano ba? May connection? Hindi, who knows? Hindi natin alam. Kaya hintayin natin ang resulta ng investigasyon na ito guys. Malapit na tayo dyan sa mga exciting part na yan. Ayan War on Drugs, konektado sa isabong, sabi ni DOJ Secretary Remulla. Para kumpleto detalye, basahin ko sa inyo posible umanong may koneksyon ang kampanyang War on Drugs ng Administrasyong Duterte sa kaso ng mga nawawalang sabongero batay sa lumalabas sa mga investigasyon. Ito ang isiniwalat ni Justice Secretary Jesus Crispin Romilla sa panayam ni Pinky Wave sa programang On Points ng bilyonaryo New Channel. Sa tingin ko, sa dami ng pinatay, maaaring may mahanap sa Taal Lake at saka meron kaming ibang convergence na nakikita. Nagkaroon ng convergence pati yung drug war may intersection. Yung drug war dito sa killing sa isabong somehow, sabi ni Remulla, saad ni Remulla. Because the operations of many of the peoples here were intertwined when also with the drug war, meaning to say they were involved in the drug war and they were also involved in the sighting of these people. Dagdag pa niya, agay. Paglilinaw naman ni Remulla, yung suspect sa drug war, yung mga pumapatay ng tao, maaari sila rin ang kasama rito na pumapatay rin ng mga sabongero. Agay. Nako, patay tayo dito mga kababayan. Ano guys ang komento nyo tungkol dito? Ito mga kababayan, pag ito talaga namang may konektado, nako, talaga naman Kaya nga nasabi ko, lalong madidiin ang dapat madiin. At makulong ang dapat makulong. So, alam niyo sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., sabi ko nga, totoo, parang siya ang naglilinis sa mga dumi. 'Di ba, mga beswa? So, dahil dito sa buto na natagpuan, na nakasilid sa sako, dahil sabi ni alias Tutoy ay isinilid sila sa sako mga kababayan. At bago silang itinapon sa Taal Lake. Nako, grabe, Tapos, baka may pabigat para hindi lumutang yung mga sako. Guys, ang kapalagayan niyo sa ganitong klaseng mga nakakalungkot at nakakaawang sitwasyon ng mga sabongero that time. Ano kaya nagiging sitwasyon nila noon? Para lang silang mga asong pinagkikitil, kawalang puso naman. Napaka-brutal naman yan. Naku po, pag ito, ewan ko na lang mga bes, nakakalungkot. Kapwa mo pa Pilipino talaga, ginagawan ka ng ganitong klaseng mga pagbrutal na pagkitil sa buhay ng isang tao. Ay mahalaga po yan, kahit sabihin mo nagkasala yan, sobra-sobra naman ang ginawa sa kanila. Pwede bang ikulong sila? O pwede naman silang parusahan na wag na silang bigyan ng trabaho? Pwede naman yun, di ba? Kung talaga nagkasala sila,
pwede naman na silang ikulong, naaayon sa sentensya nila kung ilang taon ba yan, magbayad sila ng danyos, di ba? Hindi yung ganitong klaseng brutal. Naku, naloka ako. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Mr. Las Cañas na yung mga pinatay nila, tinatapon nila sa quarry. Diyan daw sa guys sa may ilog. Sa may yung quarry. Laod na sinasabi. Parang naalala ko yung sinabi niya. Hindi kayo naloka. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. See you again on my next uploads. Abangan ang susunod na mga resulta nitong issue na ito. Excited ito guys. Excited. Na makita natin ang mga tao na sangkot dito ay makulong. Hindi, totoo. At least, masasabi natin, sa wakas, mabigyan na sila ng hustisya at manahimik ang kanilang kaluluwa. Okay? At masaya din ang kanilang pamilya, mga bes. At least, sa tagal-tagal ng panahon, sa pamumuno pa ni Pangulong Marcos Jr., ang nagkaroon ng hustisya. Di ba? Ano kayang susunod? Si Percy Lapid? I hope so. Di ba mga best? So, yun guys. Salamat. See you again. Baboos! God bless Philippines!